Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita nila ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala niya. Nang dapit hapon na'y lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, "Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 18 linggo sa karaniwang panahon at ito rin po ay linggo na tinatawag na St. John Marie Vianney, kung saan ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Juan Marie Vianney, bagamat ito ay sa August 4 pa, pero ngayon ay pinagdiriwang na si San Juan Marie Vianney. Siya po ang patron ng mga parish priest o patron ng mga naglilingkod sa simbahan. Kaya nawa sa isang espesyal na panalangin, isama niyo po sa dasal kaming lahat ng mga pari na maging katulad ni San Juan Marie Vianney na naglingkod at kumalinga sa isang parokya kung saan siya na-assign. Isang parokya na halos inaayawan na ng lahat. Wala nang gustong tumanggap. Pero si St. John Marie Vianney, siya ang itinalagang parish priest at buong kababaan niyang ginampanan ang kanyang misyon doon at nanumbalik ang sigla at pananampalataya ng mga tao. Ngayon sa ating pagdiriwang at narinig na ang mga pagbasa, paanyaya ulit na lumapit tayo sa Panginoon dahil meron siyang ibibigay sa atin. Isang pagkaing kailangan natin. Hindi lang pagkaing pisikal ang kailangan ng tao, kundi kailangan din niya ng pampalakas ng kanyang isip, kalooban o damdamin, lalo tigit ng kanyang espiritual. Pakisabi nga muna sa katabi, kamusta ka? Minsan yun lang yung kailangan, Pero sana kung may mga musta, yung diretso din. Kasi nga, di ba sabi, okay lang naman na minsan hindi tayo okay. Kasi hindi normal na lagi ka namang okay. Kung lagi kang okay, either sinosuppress mo ang iyong nararamdaman o kaya naman nasa denial ka lagi
No, minsan hindi ka okay. Minsan dumarating sa punto na magrereklamo ka din sa dami ng responsibilidad na iniatang sa iyo, sa dami ng responsibilidad na ginagampanan mo, bagamat ginagawa mo, pero bilang tao, hindi ka nagiging okay. Kasi pag dinire-diretso mo yan, at meron kang nararamdaman na dapat indain mo, baka mabaliw ka niyan. Tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo kung normal pa ba o baliw na. Di ba yung sanity natin, di ba no? Kailangan natin pangalagaan yun. Lalo tigit kung marami kang responsibilidad. Kailangan mong bantayan ang iyong sarili. Naalala ko po, no, kapag, di ba, pag sumasakay tayo ng eroplano, bago ito mag-take off, meron silang instruction na in case may mangyari, di ba, ang sabi, tulungan mo muna ang sarili mo. Ilagay mo muna yung mask, saka mo ilagay yung sa katabi mo. Kasi mas matutulungan mo ang iba pa kapag okay ka. Pakita nyo nga ulit ang katabi, okay ka ba? Ngayon, kung hindi ka okay, tingnan nyo po, no? Sa Ebanghelyo, sa dulong bahagi, di ba maraming pinagaling si Jesus na may sakit? Pagkatapos siyan, marami pa siyang pinakain. Pero yung pinakaunang bahagi na sinasabi dito, na kailangan din natin tingnan, sabi dito, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista. Naintindihan po ba? Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nag-moment din si Jesus. Nalungkot din si Jesus. Nag-emote din si Jesus. Namatayan, di ba? Namatayan. So anong ginawa? Umalis muna doon sa crowd, umalis muna doon sa kanyang mga ginagawa, umalis muna doon sa napakaraming tao at binigyan niya ng pagkakataon ang kanyang sarili na, di ba, okay lang, sige. Di ba, umiyak ba si Jesus? Although umiyak naman siya, tao siya eh. Nasaktan siya. O pwedeng sa isang pagkakataon na nanghina siya. Okay lang yun. O, pakisabi nga ulit sa katabi, okay lang yun. Diba? O, lumayo, sumakay mag-isa sa bangka, at doon ay, normally kapag sinasabi kasing pumunta siya sa isang lugar, ilang na lugar, diba? Yung ilang, yung wala munang distraction, siya muna at ang Diyos Ama. Siya muna. Nagdadasal, nakikipag-usap sa kanyang Ama. Ninanamnam din niya lahat ng mga nangyayari o lahat ng naranasan niya. Pagkatapos nun, okay, balik na siya ulit. Kasi, at mas marami siyang natulungan. Kung halimbawa tayo yon, halimbawa lang, no? Kasi talaga marami tayong nararanasan. Minsan, napapagod ka din. Napupuno ka rin. Ha? Sa lahat, parang minsan yung lahat sa iyo inaasa. Di ba? Napapagod ka rin. Mag-aalaga ka ng may sakit, mag-aalaga ng asawa, mag-aalaga ka ng kung ano pa, maglilinis ka pa, mag-aayos ka pa, magbabayad ka pa, hindi mo pa malaman kung saan ka kukuha ng pambayad ng kuryente, ng pataas din, tubig, lahat na, nagpapatong-patong yan, di ba? Sasabog ka kapag hindi mo inalalayan ang iyong sarili. Nauuwi tayo doon sa tinatawag natin, ngayon kasi may pangalan na siya, depression. At kapag na-depress ka, ay mas mahihirapan ka, at the same time, mahihirapan ang taong lumapit sa iyo. Hinarap din ni Jesus yung kanyang nararamdaman. Kaya nga nung paglunsad niya, sabi,
na malaman din ng mga tao na nandoon siya, unti-unti sumunod sa kanya doon. Kung saan siya pupunta, nag-aabang na yung mga tao. Sinabi ba ni Jesus, ano ba, kasi minsan no, pag ganito yung nararanasan natin, di ba, no, nag-i-emote ka, tapos biglang andyan na naman yung mga humihingi ng tulong. Di ba, no? Andyan na naman. Kasi nandito, napakaraming tao yung nakita ni Jesus. Nag-aabang na naman sa kanya. Pero okay na siya eh. Okay na siya. Kasi, di ba, nakapag-emote naman na siya. Hindi naman niya sinabing, ano ba kayo? Hanggang kailan ba kayo hingi ng tulong? Kasi maliwanag na yung isipan niya eh. Di ba may mga ganyan tayong moment, di ba, na ibubulalas natin na, bakit ba hingi kayo ng hingi ng tulong? Ako na lang ng ako. Di ba may mga ganyan? Kasi nga, napupuno din tayo. At kailangan natin mag-unload. Kailangan natin magkaroon ng mas malinaw na kaisipan kung ayaw mong mabaliw. Ito yung pinapakita ni Jesus, isang halimbawa na kailangan natin ding matularan. Tao lang tayo, napapagod, napupuno. Pero wag mong pagkaitan ang iyong sarili na magkaroon ng pagkakataon din na tingnan at suriin, okay pa ba ako? Kasi pag hindi ka okay, maraming tao ang umaasa sa iyo. Maraming tao ang naghihintay sa iyo. Na mas matutulungan mo kapag natulungan mo ang iyong sarili. Yan nga dito, no? Hindi nagreklamo na si Jesus, kundi mas naunawaan ni Jesus yung karamdaman o naunawaan ni Jesus ang kalagayan ng mga taong may sakit at nagugutom. Kung kaya, pinakain niya ang napakaraming tao at tinulungan niya ang napakaraming may sakit. Nagawa niya ito. Pakisabi nga ulit sa katabing, kaya mo rin yan. Pero yun na po, no? Gusto ko lang ipunto din na minsan yung madali lang sabihin, kaya mo rin yan, di ba? No? Kaya mo rin yan. Pero ikaw mismo, huwag mong ipagkait ito at lalo tigit, ha? Huwag mong yung bang dibdibin lang ng dibdibin. Huwag mong sarilinin lang ng sarilinin. Hindi kasi healthy yung mayroon kang nararamdaman tapos kilos ka ng kilos. Hindi healthy yun. Kasi sabihin natin, di ba, na gusto mo bang maging martir? Baka mali kasi yung pagkaunawa mo ng pagiging martir, di ba? Kung napapagod ka, pahinga ka din. Kung napupuno ka na, stop ka muna. Di ba? Stop ka muna. Pag okay ka na, handa ka na ulit tumanggap, handa ka na ulit magbigay. At kapag ginawa mo yan, talagang, ginawa natin, yung mas maluwag sa kalooban at hindi ito titingnan bilang mabigat o pabigat sa atin. Amen? Thank you.